Okay, tatagalogin ko lang 'to para at least malaman din ng mga viewers natin kung gustong matuto ng Hebrew. Kasi in-explain ko 'to para at least maintindihan niyo yung sikreto ng Hebrew language. Kasi sa Biblia kasi, ang pinaka-roots kasi ng Biblia is the language of Hebrew, 'di ba? Yung Old Testament, yun yung Greek, Aramaic and Hebrew. And then sa New Testament is Greek. So of course, ang mga writers ng mga New Testament is Hebrew kasi yun eh. So naging Greek yun kasi doon sa area ng mga Greek language speaking person. So may sikreto kasi ang Hebrew. So ang gusto kong mangyayari, para talagang malala, ikaw mismo ang magsusulat para makita mo yung talagang deeper secret ng Hebrew. Kasi may tinatawag na language. Yung language ng Hebrew, malalim pa, sobrang lalim ng Hebrew. Hindi ko ma-discuss ng short time yan or of our life. We need to learn Hebrew kasi ang Hebrew kasi nag-i-increase ng faith natin, yung desire ng heart natin, nag-i-increase kasi 'di ba? 'Di ba pag kumakain tayo, 'di ba? Nagbibigay yung foods ng physical foods, 'di ba? Nagbibigay sa atin ng lakas. So sa physical natin 'yun katawan. So kung gusto natin ng spiritual foods din, siyempre ang spiritual foods, yung Biblia. So I'm not against mga translation kasi kailangan naman talagang i-translate kasi nga yung iba hindi naman marunong mag-Hebrew. So yung gustong talagang mag-increase yung faith, yung higher understanding, higher wisdom, so babalik tayo sa roots kasi nandun sa roots ang talagang full nutrients. 'Di ba? Pagka yung kahoy, 'di ba, yung mga ugat sa ilalim, nandun yung mga nutrients, nandun yung ugat kasi yung ugat hindi nakikita, nasa ilalim. So the same yan sa Hebrew, yan ang ugat sa lahat ng language ng buong mundo. There's scholars na ang pinakaunang language na ginawa ng Panginoon is the Hebrew language. And then yung time ng Tower of Babel, Hebrew language din yung pinakaugat noong unang language na ginamit nila para create yung Babel, pero na confusion kasi nga dinistract ng Panginoon. So, ito, para talaga makita nyo, not only sinabi ko lang to na maniwala kayo sa akin o hindi, at least for educational purpose, much better kayo yung mag-decide kung ano ang makikita nyo at malalaman mo ngayon. Sekreto to for many thousands of years. Ngayon, i-reveal ko kung ano ang sekreto ng Hebrew language. And then, ito ang spiritual meaning to. Meron kasi tinatawag na language. Yung language ng Hebrew, yun ang ginagamit ngayon ng Israel. Yung modern language. Language yun, yung daily conversation, yun yung language. And then may biblical language, yun yung ginagamit sa Biblia. Yung sinusulat ni Moses, yung mga 40 authors ng Bible. Pero itong ituturo ko ngayon, yun yung sikreto. Yung tinatawag na spiritual meaning ng Hebrew language. So, of course, pag nag-aral kasi tayo ng languages, lahat ng angle kailangan nating malaman para makakuha tayo ng higher view, better understanding, and better decision making. Kasi nga, tayo, we are seekers of truth. So, of course, ang language is one of the most important, lalo na pag nag-aaral tayo ng Biblia. Kasi ang Biblia, ang pinaka-roots niyan is Hebrew. So, basically, kailangan nating alamin yung pinaka-roots ng Biblia. So, ang gagawin ko, ikaw ang magsulat, Nel, para at least makita natin yung kagandahan ng Hebrew language. Okay, ito. Ano isusulat ko? Ituturo ko sa'yo. Ito. Okay. Aleph. Ganun yung kamay mo. Yan. Aleph. Yan ang Aleph. Tuturuan kita. Beit. Gimel. Dalit. A. Bab. Sign. Ito Sign. Het. Tit. Yan. Yud. Okay. Para tayong bumalik ng grade 1. Okay. Next is Kaf. Yeah. Kaf. Merong tinatawag na kaf. So, Pit.
Lamed, Mim, Mim Supit, and Nun, Nun Supit, Samek, Ain, Pe, Pi Supit, Chade, Chadi Supit, Kuf, Resh, Shen, Tab. Okay. O, yan yung mga alphabet. Yun ang alphabet ng Hebrew letters. Kung sa atin, So, ito kasi, may tinatawag na numerical value. Kasi nung time ng biblical writers, wala pang numbers, hindi pa na-discover nila yung numbers eh. So, pag nagsulat sila, ang numbers na ginagamit nila is letters pa rin. Otiyot ang tawag nito sa Hebrew. Kasi pag nag-aaral tayo ng Hebrew, sobrang haba ng panahon. It takes a lot of time bago natin maintindihan yung fully understanding natin sa Hebrew. Pero itong tinuturo ko, basic lang to Basic lang to, hindi pa malalim to. Para lang at least mag-increase ba yung desire of heart ba natin, yung increasing of faith, na yung desire natin to know the Word of God, mag-increase para ma-boost natin yung spiritual desire natin. Kasi minsan kasi pagka nagbasa ka ng Biblia, wala kang inspirasyon, wala kang motivation, para kang wala kang gana. So ang ginagawa ko, binuboost natin yung desire natin, yung spiritual desire natin, para mas ganahan tayong mag-learn. So, ito, each letters of Hebrew may tinatawag na numbering or numerical value. So, tingnan natin. Ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ito kasi, pag galing ng 10, 20, ito 20 to kasi ito kaf supit. May 5 kasing supit. Malalim na pag-aaral yan pag kailangan natin isa-isahin yan. Yung supit, yan yung ending ng letters ng words. Pagka, lamed, 30, mim is 40, is 40 din to. Nun is 50, 50 rin to. 60, 70, 80, 80 rin to. 90, 90 rin to. 100, 200, 300, 400. Tika lang. So, bibigyan ko kayo ng sikreto. Kasi ito, naka-hidden kasi ito eh. Naka-hidden sa Hebrew language yung truth. Diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ito yung unang creation, Word of God. And then, nagiging, diba si Jesus Christ, yan ang, naging flesh yung Word. And then, yan ang umpisa, yung Hebrew letters, and then numbers, and then communication. So, yan ang tatlong unang creation. Hebrew letters, numbers, and communication. So, ito, Nel, tuturuan kita. ano to, 40? Oo, ito. No, sorry. I'm sorry. Ito pala, mali pala to. Ito yung 50 pa lang to, 50. So, Hindi pala yan, sign in. Hindi pala sign pin to Pero naman to, tatanggal naman. Babasain na lang yan. Kala ko sign pin to. Sige lang, basta 50 to. 50. Okay. Okay. So, ganito. Ang kasi, ang emit, truth. Emit, iyan ang truth in English. Magbilang kanil. Magbilang tayo ng 14. Ito ang emit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tingnan mo 10. Yad. Yad means hand. Tingnan mo yud. Hand. Hand yan eh. So 10. So 11. Tama. Emit. 10. 11, 12, 13, 14. So, ito yung 1. Ito yung 14. Ito, gitna. Ito yung gitna eh. Gitna. 1, 2.
So, Emet, tinan mo yung truth. Nasa gitna, 14 dito. Magbilang ka rin ng 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. So, meme din to eh. Ayan o. So, tinan mo. 14, galing 14 dito. 14 dito, pabalik. So, yung nag-aabot sila. Tinan mo. The whole word, 14. So, ganun ang sekreto ng Hebrew. Tingnan mo, ito lang yung Aleph, di ba, sa Hebrew, sa Revelation, may tinatawag na, I am the Alpha and Omega. Sa Greek yun. Pero kung sa Hebrew yan, I am the Aleph and the Tab. Kasi ang writings ng Hebrew, from right, di ba? Sa atin kasi, from left to right. Ang Hebrew is from right to left. So, tingnan mo. Itong Aleph lang tingnan mo yung Aleph. Aleph, Alpha. Tingnan mo yung Aleph Tingnan mo, Yud. Ito Yud to Yud. Ito 10. 10. Tapos ito Bab means 6 equals 26. Manoy, nagdaka ng video nagkuan, nagwala. Ano naman? Kinanglagsuko, nangayo ako pa na. Okay. Continuation lang po ito doon sa lesson natin na Aleph. Yung sinabi ko kanina na each letters ng Hebrew or otiyot ang tawag doon sa Hebrew, yung letters, may tinatawag dyan na numerical value. So, may tinatawag dyan na gematria, tawag nila. Kasi, ang Hebrew language kasi, it's a vessel of light. Kumbaga, yan ang container ng light ng Panginoon. O may tinatawag dyan na language of God. And then, may tinatawag din na phonetics or tinatawag na case of heaven. Case, kumbaga, susi sa heavenly kingdom. Itong mga Hebrew letters. Para mapatunayan natin, pati science, can you imagine, science, yung chemistry, pagka tiningnan mo yung mga DNA natin sa katawan, ito kasi, bali, introduction lang to ba, at least makita natin yung sikreto ng Hebrew. Kasi para at least mag-increase yung faith natin, yung paniniwala natin sa Panginoon, yung trust, and to help us understand the message of God for us. Para maintindihan natin yung mga message ng Panginoon sa atin para magawa natin yung gusto ng Panginoon na in the right way. So itong language kasi ng Hebrew, itong tinatawag ko sa inyo na spiritual meaning. So, kung titingnan mo, 26, tingnan mo, ito, Yud means 10, means hand. Tingnan mo yung daliri natin. It's 10, di ba? It's perfect number. So, pati ang science, pati chemistry, ang sa science, pinaka-close explanation ng Hebrew language is the chemistry. Kung titingnan mo yung mga chemical elements, i-compare mo doon sa numberings din sa Hebrew, compatible din siya. Kasi ang universe kasi is a fractal reality. Kumbaga, each system may similarities. Like system of government, system, lahat. Pati katawan natin, may sistema din dun sa animals. Halos magkapare-pareha ng sistema, pero different dimension. So malalim ang pag-aaralan. Kung gusto nyo talagang i-wider understand, napakalalim ng Hebrew language. So ito lang, i-simplify ko lang para at least makuha nyo yung pinaka-basic at makakuha kayo ng mga
tawag doon, yung highlights ba ng language ng Hebrew. So, okay? So, kung mapapansin natin, 'di ba 26 Aleph, yan yung pinakaunang letters ng Hebrew. Kung tingnan natin, yung sinasabi ko sa iyo kanina na every letters may numbers. Tingnan mo yung Yud He Bab He, yung pangalan ng Panginoon, Yud He Bab He. 26 din yan, tingnan mo. 10 He, tong He 5, Bab is 6, A is 5. Pag inad mo yan, 26. O, tinan mo. 'Di ba? Accurate siya. 'Di ba? Numbers don't lie. Tinan mo. 26 din siya. Yud He Bab He. Yud He Bab He. Ito pa. Pag in-spelling mo yan, kasi ang spelling ng Hebrew letters kasi, may mga spelling yan. Every letters, may tatlong component yan. Itong Aleph, ang Hebrew ng Aleph, ito. Ito ang Hebrew ng Aleph, ha? Aleph. Ito is P supit. Ito P. Ito yung P. P supit. Kasi may 5 supit na or ending ng words. Yan yung tinatawag ending letters. So, tinan mo. 1. Lamed is 30. P is 80. Tingnan mo. Pag inad mo yan, 110. 111, di ba? 111. 111, di ba? 111, tingnan mo. Accurate talaga. Isang letra pa lang yan, ha? So talagang nakikita mo na yung layer ba ng accuracy ng Hebrew letters. Kasi lahat, pati katawan natin, naka-build up yan sa Hebrew letters. Ito pa, itong T, ang meaning niyan is cross. Pinaka-last na letters sa Hebrew is cross. So sobrang daming layers of learning natin. Malalim kasi eternal yan eh. Kumbaga, di ba, ang God is eternal. So the same as sa Hebrew language is eternal book, eternal letters. So ito pa, ano ba ang ng God? Minsan, maraming may Elohim, di ba? Elohim. Ito, Elohim. Tingnan natin. Elohim. Ito, tanggalin natin to. Okay na to, di ba? Elohim. Tingnan mo yung Elohim. Ano ba ang numbers nito? Is, tingnan mo, 1, 30, Lamed, He is 5, Yod is 10, Mim is 40. So pag inad mo yan is 86. 86. Kasi ito 31, ito is 36. Magkano to? Ano to? 46. 46 plus 40, 86. Okay. Ano ba ang numbers ng Hateba? Hateba means nature. Hateba. Hateba. Ito Hateba. 5, 9, 2, 70. Ito. 5, 9, ito. Tet. 2, 70, 9. So, 86. So, di ba ang Hateba means nature? Hateba means nature. Elohim means God. So, tinan mo yung Panginoon at ang nature, hindi sila nagko-contradict, di ba? So, yung nature, govern din niya ng Panginoon. So, di ba, ang science and Bible, hindi sila nagko-contradict, kundi nagko-complement each other.
So the same yan. Govern din yan yung science, yung nature, buong universe. Govern din yan ng God, Elohim. Di ba? So ito pa. Tayo ang ano, di ba? We are the temple of God. So we are the vessel of light. Kumbaga, tayo ang vessel ng Panginoon. Kumbaga, ano ba ang Hebrew sa baso? Yung kos. Kos, yan ang Hebrew ng cup. Cup. Yung baso, kos. Ang number niyan is 86. Tingnan mo. Ito, kaf. Kaf. Itong kaf. Kaf is 20. 20. Bob is 6. 60. Ang Samek is 60 ito. 60 equals 86. Tingnan mo. Ito cos is means cup. So ito is 86. And then 86, 86. Tingnan mo. Bezels, ito, cup to eh. Kumbaga cup, bezels of light ba? Nakita mo to? Ayan. So, tingnan mo. Di ba, we are created in the image of God. So, in the image of God means na meron tayong quality na like Christ, like God, di ba? So, tingnan mo. The same numbers, 86. Tayo yun. We are the vessel of life. Tayo. We are in the image of God. So, 86, 86, God, nature, o vessel. Ito pa. Para at least ba, makita natin yung kagaano kaganda ang Hebrew language. Marami pa, sobrang dami pa, but ito lang importante ang sasabihin ko sa inyo. Ito pa. Di ba sabi ko sa iyo is yung itong Yod Hey Bab Hey is 26. So dagdagan natin ng Kli. Ang Kli is Kli, yung lagayan din yan ng light. Ang Hebrew kasi marami siyang kasi ang Hebrew language is spiritual meaning, yung may spiritual message yan eh. Spiritual message sa tao. Minsan kasi ang ating language natin sa mundo is about physical message lang, literal ba? Ang Hebrew language is about spiritual message minsan. So ang Kli, yung Kli minsan lagayan din yan ng vessel din yan. Vessel ng, tingnan mo, ito Kli ang tawag dito eh. Yan, Kli. Ito, lagayan ng tubig. Kli. Kumbaga, lagayan, Kli. Lagayan. So, vessel din to, of light. So, tingnan mo ang numbers nito is, ito, 20. Ito, Kaf means 20, Lamed means 30. Nilagay ko lang dito kasi hindi natin mabura. Tapos ito, Yud. Tingnan mo, 10. Tingnan mo, ilan ba to? 20, 50, 60. 60. Tingnan mo. Pag inad mo yan, Yud, Hey, Bab, Hey, ito yung Panginoon, God. Pag ang Panginoon plus tayo, tingnan mo. 86. Ito, Kli, vessels. Vessels din yan. So, ang Panginoon plus tayo, 86. So, the same value as God, nature, and vessel. So, di ba, we are in the image of God. So, ganun ka, ano ang Hebrew language? Ang yung accuracy niya ba? Pag na-translate mo yan, doon na. Kasi walang ganito eh. Walang ganito, di ba? Nawawala yung inner layer of meaning niya. So, marami pa ito. Ano ba ang Hebrew pagka
Ang kaim. Kaim means life. Ito, kaim means life. Ito, life, kaim. Ito ang Hebrew. Anong number ng kaim? Ito, 8, 10, yun to eh. 10, 10, tapos mim is 40. So, numbers niya is 60, 68. 68, tama ba? 68. Ito, 68. Ang equivalent number niya is kalal. Ang kalal in Hebrew, kalal. Pero not, ano lang to, is just an icing in the cake ba? Kumbaga, hindi talaga ito ang main message ko sa vlog na ito or message na ko. At least man lang ba, ang cake, di ba, may icing. Huwag natin masyadong i-highlights to ha, kasi baka pag kumain tayo ng cake, puro cake na lang ang kakainin. Hindi tayo kukain doon sa pinaka, message niya sa ilalim ng Biblia. I'm just, showing the sweetness of the Bible. Kasi pag wala ito, hindi mo masyadong malasahan ba ang kasi nga, without the language of Hebrew Bible, Hebrew language, we cannot deeply understand the Bible. Kasi yan ang roots eh. So, tingnan mo ang kalal. Tingnan mo ang kalal. Kalal means space. Or empty. Empty. Diba? Kalal means empty. So, ito 8. Lamed is 30, 30. 30. Ito, 30. 30 is 68. The same value as life. So, ano ba ang empty? So, it means our life is empty. So, we need God to supplement sa ating buhay. Kasi empty tayo eh. Minsan, ang life natin, kinukuha natin. Kasi ang life ng Hebrew is kaim. Kaim means satisfaction, fulfillment, happiness, and all goodness. Yan ang life ng Hebrew. Yung kaim. Kasi we think kasi pagka, humanistic understanding lang, ang life, ganito, may buhay tayo, may hininga, yun lang. Pero, ang spiritual meaning ng life means happiness, satisfaction, fulfillment, all goodness. So, yun ang life. Yung bang satisfied ka. So, tinan mo, kasi empty tayo, di ba? Minsan, kinukuha natin yung life sa pera, sa material, sa trabaho. Kaya doon tayo na emptiness. Doon tayo na i-slave sa makamundong bagay. So, ang gagawin natin, kasi empty itong life, yun nga, kailangan natin ng Panginoon para magbigay sa atin ng life na gusto natin. Yun yung gusto ng Panginoon na we need to surrender our life, to need to ask God to help us to supplement our emptiness. So, di ba? So, merong message yan, pero I'm not telling everyone na yan lang ang message ng Panginoon. Marami pa. Ito lang, just the icing, kumbaga icing lang. Basic lang yan. Huwag nating na dyan lang tayo mag-aaral. No. It's just the basic. Basic pa lang, pero malalim na. Malalim na. Ayan. Kaya, yun ang kagandahan ng Hebrew. Pag nawala kasi ang translation niya, nawawala na yung inner message niya. Nawawala na. Kasi pag itong life, wala naman. Wala na. Nawala na. Hindi mo na maintindihan. Na meron pala yung innerly, kumbaga sa code ba? Kumbaga, ang life kasi natin, parang coded yan eh. Coded. Kumbaga sa JavaScript, kumbaga sa computer, pag tiningnan mo sa computer program, di ba, JavaScript, may mga code yan. Akala mo, yun yung specific. Sa likod pala niyan, iba ang, meaning. Kasi yung cellphone natin, bawa, yung screen na yan. Kung anong nakikita mo sa screen, may mga code yan sa ilalim. So, para gumabas yan sa screen natin, may mga code yan na kailangan. The same yan sa reality natin sa buhay. Yung Panginoon nasa likod natin, sa taas, na
nag-govern sa atin. And then, tayo naman, wala tayong perception ng Panginoon. So, kung ikaw, wise ka, we need to ask God to give us wisdom, understanding, and knowledge to understand the true message of God. Kasi kung intellectual knowledge mo lang, talagang maliligaw ka. Kasi human ka lang eh. So, ito pa. Marami pa, sobrang dami. I-highlights ko lang yung mga importante. Ito pa. Ano ba ang Hebrew ng Aba and Ima? Ito, Aba means father, Ima means mother. Tingnan mo. Ito means Ima means mother. Ab means father. So, ang numbers niya is, tingnan mo, ito 1, 40, 41 equals 41. So, Ab means 1, tapos ito 3 equals 4 equals 44. So, ang 44, equivalent din yan ng dam. Ano ang dam? Means blood. So, kina mo, ang 44 means, wait lang dam. Ito, dam, blood. So, di ba? Ang parents natin is nagbibigay sa atin ng blood. O kumbaga, equivalent to ng blood, yung dam. Yung parents natin nagbibigay sa atin ng blood. Bawa, ikaw, ako. Yung mama at papa ko, binigyan lang ako ng physical desire o physical appearance. Bawa, yung mga genes ng mama ko, papa ko, nag-combine. So, yan ang blood. So, meron pa nga yung pero yung Adam means human. Adam means human. So, dito 1. Lagyan natin ng 1 yan. So, meron ng 45. So, pagka nilagyan mo ng 1 yan, tingnan mo. 45 means human. So, yan ang Adam. Adam, naging human siya. Kung nilagyan mo ng Aleph. So, means, meron tayong special na kailangan ng God, itong Aleph God, di ba? Na magiging like Christ tayo, o like image of God, na magiging human tayo. Kasi pagka ito lang, ang parents lang natin ang nasa place natin o sa blood natin, so it means physical desire lang. So meron tayong spiritual desire na naka-hide yan sa atin na Aleph, na kailangan nating i-discover, i-unlock, o ihingi sa Panginoon yung higher wisdom para maintindihan natin. So yun ang kagandahan ng Hebrew language, na meron siyang sikreto. Kasi pag once na nag-aral ka ng Hebrew language, nag-i-increase ngayon yung spiritual desire mo. Every words na binabasa mo, nag-i-increase yung faith mo. Kasi ano yan parang espiritu ba? Yung pagkain mo na magbibigay sa'yo ng lakas. Di ba? Pag kumain tayo ng mga pagkain na nutritious, nagbibigay sa atin ng lakas, yung mga pagkain ng physical. So ito, pagkain din na spiritual, so basically, magbibigay din sa atin ng nutritious food na magbibigay sa atin ng lakas para lumaban sa hamon ng buhay. Sabi nga, di ba, sa verse, may passage na sa Bible na put your armor, means the armor of God ba? Lahat ng mga word of God, yung faithfulness, courage, and honesty, and perseverance. So, kung ang armor natin is hindi masyadong maganda, pagka warfare, kung maga sa gera, mahina ang armas natin, so basically, mahina
yung kalaban natin is malakas yung armas, talo tayo, di ba? So yun lang mga kapatid, at least hindi ko masyadong habaan, marami pa sanang pwede kong i-reveal, but in this kind of short message, makapagbigay sa atin ng strong in faith and activation of our faith na yung Word of God is true. And God is always providing us whatever we needs na matutunan yung gusto niyang magawa din natin yung mga obligasyon natin sa Kanya, and then siya din ang magbibigay sa atin ng fulfillment sa buhay natin. And may God bless you. Bye-bye!